Sige, sagutin po natin yung mga banat po nila para masaya lang tayo. Mamaya na natin yung kay Bato. Ipagtatanggol natin si Bato siyempre. Eto po, sabi ni Representative Percy Lapid na nagre-react sa kanya sariling sa kanyang sariling post. Sabi ni Percy Sendanya pala, Lapid tuloy, Percy Sendanya. Iko-correct ko po, hindi po Percy Lapid, Percy Sendanya. Walang hustisya sa bansang ito para sa mga biktima ng tokhang, pati liderato ng Senado accessory to the crime. Tindi, no? Tanong ko sa iyo, Percy Sendanya, may sinampa ka bang kaso dito sa Pilipinas para papanagutin si Duterte at si Bato? Kung wala naman po kayong sinampang kaso, unfair naman po yan sa ating justice system. Kasi ang kino-question mo, walang hustisya dito sa bansang ito. Tanong ko sa iyo, may sinampa ka bang kaso? Ikaw personally, nagsasabi ka walang hustisya. Ang wala pong hustisya, ginawa mo na ang lahat. Nagsampa ka ng kaso, ginipit ka pa rin, no? Yung ganun. Wala ka namang sinampang kaso. Bakit mo babanatan yung hustisya sa Pilipinas? Hindi ka naman nagsampa. Hindi kayo nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas. Tapos babanatan niyo yung hustisya sa Pilipinas? Anong utak meron kayo? Oh, eto naman po, phone in question mula po kay Ronald Lama. Sabi niya, phone in question, Ambassador of Jesus Christ. Binabanatan niya si Alan Peter Cayetano. Phone in question, Ambassador of Jesus Christ. Bakit NBI ang una ninyong tinawagan para protektahan kayo sa putukan at hindi ang PNP na nasa labas lang ng Senado? Phone in sagot. Phone in answer. Ang pangit ng tanong mo. Okay, ano po ang paliwanag ni Alan Peter Cayetano? Meron pong 'di ba, may bumabanat sa kanya, eh. Bakit daw napatakas si Bato? Una muna, sumulat po sa kanya yung may bahay ni Bato. Kasi matagal nang kilala ni ng asawa niya si Bato, eh. Sabi ng asawa ni Bato, humihingi ng paumanin kasi ang plano talaga ni Bato mag-stay sa Senado. Kasi protective custody nga, eh. Sabi ng asawa ni Bato, humingi siya ng paumanin kay, Senate President Alan Peter Cayetano dahil yun na nga, dahil po ah, nawala na si Bato sa Senado. Okay. Kasi wala namang balak si Bato na umalis pero yung pangyayari, yung, biglang nagkaputukan, ang inaalala po ni Bato hindi lang po na yung sarili niya. Ang inaalala po ni Bato hangga't nariyan siya sa Senado, talagang hindi po matatahimik. Yung threat na lagi po silang lulusobin, yung threat na madadamay po yung mga senador, nariyan po lagi. Kasi balak talaga siyang hulihin, ayaw niya po magpahuli. Nakita na po natin kung ano yung nangyari kay Tatay Digong, eh. Ang hirap po kumuha ng katarungan 'pag nasa ibang bansa ka na. 'Pag nasa dahig ka na nakakulong, ang hirap na pong makakuha ng katarungan. Okay. Kaya minabuti ni Senator Bato, kahit alam niya na mas safe siya riyan sa loob. Totoo naman yun, puwedeng mas safe talaga siya riyan. Kahit alam niya na mas safe siya sa loob sana dahil poproteksyonan siya ng, Senado, minabuti niya ng lumabas kasi nga para mailigtas na rin yung sa kapahamakan yung mga senador. Okay po yun. Alam niyo, yan po yung ako na mag-isa, sana tumakas na lang si Bato kasi gano'n yung iniisip ko, eh.
para matapos na 'yang gulo na 'yan sa Senado. Hindi po matatapos 'yan. Galit yung NBI, 'di po ba? Okay. Anyways, nariyan na po 'yan at, tantya po ng misis ni Senator Bato nung nagkakaputukan na dun na po nagbago ng isip si Senator Bato at sinamantala niya na yung ano, yung sitwasyon. Marunong magbasa ng sitwasyon si Bato, eh. Sinamantala niya na yung sitwasyon para makaalis siya. Hindi po natin tatawaging tumakas po siya kasi parang tumakas, parang pugante. Hindi po pugante si Bato, 'no? Ayon po sa kanyang mga abogado, maganda yung mga sinabi nung bakit hindi pugante si Bato. Ito yung sinabi nung kanyang abogado na si ayun nga lang, bakit nawala na yung mga tinantusan ko? Okay, hindi po pugante si Bato. Ang ibig sabihin po kasi ng pugante, tumatakas ka sa batas, 'di ba? Kaya hindi po pugante si Bato dahil wala naman daw po na legal. Maganda yung sa mga abogado niya, eto, ayon po kay, Jimmy Bondoc, "There's no lawful warrant issued against him, therefore, he's not a fugitive." Iba po yung, may warrant of arrest na galing po sa korte natin. Tandaan po niyo, paulit-ulit po ako rito, sino po ba yung nagsabi na, lawful yung ICC warrant of arrest? Lawful lang yan kung kikilalanin niya ng gobyerno. Kasi pwede po nating hindi kilalanin yan dahil hindi na nga tayo member. Yung nagsasabi po na legal po yung ICC warrant of arrest, magpakita po kayo sa 1987 Constitution, asan doon nakalagay na 'pag may warrant of arrest ang ICC puwedeng hulihin. Yun lang naman, eh. Lahat po sila wala namang binabasa sa Constitution. Yan pong sinasabi po nila, batas po yan ng Rome Statute po yan o batas po ng ICC. Hindi nga tayo miyembro ng ICC, bakit niyo ipapatupad dito yung batas na yan? Basahin niyo po under Philippine Constitution na puwedeng arestuhin si Bato ng, ICC. 'Pag wala po kayong mabasa, wala po sa konstitusyon natin. Oh, kunwari sasabihin niyo, nag-member nga tayo ng ICC. Ngayon ba member pa tayo? Hindi na tayo member, eh. Ang kumikilala lang po diyan yung mga as usual, konti lang naman 'yan, eh. Hindi po maraming grupo 'yan kaya nga kulelat yang mga 'yan pagdating sa SARB, eh. Konti lang po sila, yung kumikilala diyan. Kaya lang natatabunan tayo, eh. Natatabunan po tayo. Ano yung ako po natutuwa, personally natutuwa. Hindi ko po alam kung kayo po'y natutuwa rin tulad ko. Ako po, tuwang-tuwa po ako na wala na kasi tatahimik kahit papaano, eh. Aminin natin 'yan, napatunayan natin yung sinasabi kasi ng media, yung sinasabi ng media tsaka ng mga DDH, Duterte diehard haters, ang tanging paraan daw para tumahimik, sumuko si Bato. Oh, ngayon tatahimik na po, hindi po sumuko si Bato. Okay, sagot pa po tayo. So malinaw na po, ang sagot naman po ni Alan Peter Cayeta, mamaya na, ito munang sinabi ng NBI. Siyempre galit yung NBI, 'di ba? Ito po ang pahayag ng NBI. Matibag na lungkot kung totoo na nakaalis na si Bato sa Senado. Ayan. Ito po ang sinabi ni Matibag. Malungkot po 'yan dahil yung amin pong usapan diyan, it should be honored. Dagdag pa niya, naniniwala ako ng ating mga kagalang-galang na senador, sila po ang humingi ng gano'n. At ang pagkakaalam natin, poprotektuhan nila hindi lang po si Senator Bato kundi yung ating batas at konstitusyon na umiiral. Nauna na naging sentro ng pambansang atensyon ng Senado, ayan. So nalulungkot po siya dahil may kasunduan daw sila ng senador na under protection.
under protective, custody, 'di ba? Okay. Pero sino po ba yung lumabag sa under protective custody? Ang linaw po ng kasunduan ninyo, eh, hindi na po huhulihin si Senator Bato. Kung hindi na po huhulihin si Senator Bato, bakit po may NBI diyan sa kapaligiran o sa GSIS? Ayaw niya sa Senado, eh. Bakit po may NBI po sa GSIS? Alangan namang si Bato, i-honor pa rin. Kung ako si Bato, 'di ba? Hindi naman po ako si Bato, pero kung ako po si Bato, eh, hindi pala ino-honor, eh. Huhulihin pa rin pala ako, eh, bakit pa ako mag-i-stay dito? Oh, 'di ba? Si Bato nga po yung dapat mag-question kung tutuusin. 'Di ba dapat si Bato po yung mag-question sa Senate presidency, bakit ako huhulihin? Akala ko ba nakapagkasundo ka? Hmm. Ngayon yung sinasabi po nila, eto po nakakatawa dito sa mga nagsasabing kami po 'pag sinabi naming masaya kami, reflective, nagre-reflect po 'yan. Masaya kami dahil na nakawala na si Bato sa Senado. Masaya kami, hindi napipigilan yung saya namin. Pero kayo po, sinasabi niyong katawa-tawa ang Senado, pero galit kayo. Katawa-tawa tapos galit kayo. Una, katawa-tawa daw dahil dun sa habulan. Pero galit na galit yung mga pagmumukha na naging katawa-tawa ang Senado dahil sa habulan na naganap. Alam niyo po, ganito po magbalita ng katawa-tawa. Katawa-tawa po ang Senado. Nakita niyo ba? Gano'n po sana, eh. Katawa-tawa ang Senado. Galit na galit kayo 'pag binabalita niyong katawa-tawa dahil naghabulan, eh. Hindi po na itatago sa mukha ninyo. Yung Carmina Constantino parang ang sama ng pinaglihis sa sama ng loob 'no, hindi ko maintindihan. Galit na galit siya bakit gusto niyang isuko si ano, sa lahat po na nagsasabi na constitutional po 'yan, nasa konstitusyon po. Anong article po sa konstitusyon nakalagay na puwede mong ibigay sa ICC ang mga Pilipinong gumawa ng krimen dito sa Pilipinas at ang nagawa ng krimen ay kapwa Pilipino? Saan po nakalagay dun na dapat siyang litisin sa ICC? 'Pag may nabasa po kayo o wag na baka sabihin niyo pilosopo ka naman. Yung magwa-warrant of arrest ang isang dayuhang korte at ibibigay natin ng buong buong puso, asan po? Kasi kung hindi po mababasa yan sa konstitusyon natin, kaninong batas yung gusto niyong ipatupad? Dun pa lang po sa habulan, eh, hindi na sila nasisiyahan, eh. Talaga? Nakalagay diyan na isusuko natin sa ire-research natin 'yan, pasensya na po kayo. Kasi may sumagot dito na RA, ano 'yan, RA na 'yan, RA 9551. 'Pag wala po nakalagay rito na isusuko sa ICC, kaya ang dali na po mag-research ngayon RA, ano na nga 'yan, RA 9851, 9851. Malamang batas sa Pilipinas 'to, kasi Republic Act, eh, Section 17. Madali pong mag-research ngayon kaya hindi po tayo pasensya na kayo, i-search lang po natin 'to, saglit lang. Okay. The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes outlines the jurisdiction, investigation, and surrender of individuals accused of crimes. It allows Philippine authorities to surrender or extradite suspect to international courts such as International Criminal Court or another state in the interest of justice. Tignan natin, basahin natin yung mga nilalaman. Kasi madali po kung bumitaw, eh. Something went wrong. Okay. Asan yung provision na nagsasabi papaano? Hindi po ako naniniwala na isusuko natin ng gano'n-gano'n lang.
RA 9851, Section 17 specifically provides for the Philippines jurisdiction over person whether military or civilian suspected or accused of a crime defined and penalized under RA 9851. Ito ba yun? Regardless of where the crime is committed under. Thus, to recap, first, for the Philippines, the general jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the imperative needs to preserve international order. It allows any state to assert criminal jurisdiction over certain offenses. Yan. Second, third. Okay. Ang nakalagay po rito, ewan ko kung mali yung pagkakaunawa ko, Section 17 of RA 9851 specifically provides for the Philippines jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected of accused of a crime defined and penalized under RA 9851, regardless of where the crime is committed under certain conditions. Baliktad po eh. Ngayon ko lang po ito nabasa. Ayon po dito, kahit saan po na-commit yan, dapat Philippine jurisdiction. Hindi naman po sinabi na ibibigay. Dapat po ang sabi diyan, nasa Philippine jurisdiction. Hindi ko po to binobola, hindi ko po kayo binobola. Ito po to. Statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines to the United Nations. Dapat daw po yung mga lumalabag sa na mga Pilipino sa 9851, under po siya ng Philippine jurisdiction. Pasensya na kayo kung hindi po ako maalam sa batas, pero yun lang po ang pagkakaintindi ko doon. Kung abogado po kayo, please pakitama po ako kung mali. Mali po kayo ng pagkaunawa rin sa surrender eh. Nakita nyo lang na surrender. Sino-surrender ko. Hindi ko po maintindihan kung tama po yung pagkaintindi ko ng surrender. Ang ibig po sabihin na surrender, di ba, sinurrender natin. Bakit mo naman isosurrender? Hindi ka naman batas. Ang ibig sabihin po niyan, dadaan pa rin po yan, Philippine jurisdiction pa rin yan kung gusto natin, extradition or surrender. Pero yung surrender po, hindi po automatic yun, nakakita lang na warrant, sinosurrender na namin. Dapat po yan, meron din pong jurisdiction yung Philippine Court. Philippine jurisdiction nga eh. Di ba? Ano po yung pagkakaunawa natin sa Philippine jurisdiction? Yung mga nagawa po sa US, yung mga sinasabi niyo namang halimbawa na ginawa sa US tapos lilitisin sa US, hindi naman po ganun yung sitwasyon dito eh. Ito po, Pilipino, ginawa sa Pilipinas, na mga biktima ay mga Pilipino. Tsaka isa pa pala, bago ko makalimutan. Ito po, tignan nyo The Philippines Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan. Governs jurisdiction. It establishes how the Philippines asserts authority over international atrocities and provides the framework for cooperating with international courts like the International Criminal Court. Kaya kung titignan nyo po riyan, talagang pwede na po tayo, no? Yung sinasabi pong governs jurisdiction, tapos dito naman po sa isa, na binasa natin, kababasa lang natin, the Philippines, eto,
RA number 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, Especially Penal Law, carve out an exemption, etc., etc. Ito, regardless of where the crime is provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused. Sinasabi, Philippine jurisdiction. Pag baka nalilito po kayo sa Philippine jurisdiction, ang ibig sabihin po niyan, ang Philippine jurisdiction po, yung batas po ng Pilipinas ang iiral. O dito po, sa madaling salita, korte ang magsasabi kung ikaw saan ka ikukulong, saan ka dadalhin, bibigyan ka ba ng bail o hindi. Pasensya na kayo kung mali ako ng pang-intindi. Pero pinasisimple ko lang po. Kung meron po kayong legal term dyan, di ko po maintindihan. Pero simple lang po sa akin, sino pong korte yung magpapasya? Yun po yung ibig sabihin ng jurisdiction. Kaya pagkakaintindi ko po sa Philippine jurisdiction, korte sa Pilipinas ang magpapasya. Binasa ko na po yung sinasabi nyo 9851 Section 17. Pag may iba pa po kayong meaning, ng bukod dito sa nabasa natin na meron Philippine jurisdiction po ang nabasa natin, hindi ko na po alam. Ang pagkakaintindi ko po sa Philippine jurisdiction, ang magpapasya, Korte ng Pilipinas. Never po namin, ako personally, ewan ko sa ibang vlogger, never po namin na sinabi na si Bato, kahit po si Bato, hindi po niya sinabi na tatanggihan niya yung korte sa Pilipinas. Ang sinasabi lang niya, ayaw niya na litisin siya sa ibang bansa. Partikular sa ICC na yan. Dahil hindi na nga po tayo member. Kung mali po yung understanding ko, ano magagawa niyo? Simple lang po yung Philippine jurisdiction sa akin. Tsaka yung binabasa nyo naman, kung babasahin nyo naman po yung Rome Statute, di na nga tayo member bakit natin susundin yun? Kaya nga po, sabi ko sa inyo, asan sa Philippine Constitution na pag may warrant of arrest ang ICC, pwede nang hulihin ang mga tao rito. Dahil lang po, kasi sa Rome Statute po, malinaw Dalawa, di ba? Una, pag member state ka, yung pulis mo ang gagamitin, susundin mo yun. Susundin mo yung 9851. Tama po, 9851. Pakibasa niyo po kung mali po ako ng pag-intindi na may Philippine jurisdiction. May paliwanag po kasi dun Pinaliwanag po nila. Hindi po. Magpakita po kayo na under tayo ng ICC. Kasi nakalagay po rito, ito po ay ipinahayag po natin to sa UN headquarters, yung paliwanag po ng jurisdiction. Ayan, Section 17 especially provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under 9851. Hindi pa nga po natin binabasa, yung nakita ko palang jurisdiction. Wala pong ICC jurisdiction dito. Yung binabanggit nyo pong batas na 9851, malinaw po dyan. Specifically provides for Philippine jurisdiction. Wala pong sinabi dyan na sa ICC. Hindi ko na po pinagpilitan mula na po sa inyo. Sinabi ko na po. Mula po sa inyo. Okay?